Bakit nagiging di kaya ang seaweed kapag pinirito? At ito ay mas mahal. Hindi maisip ni Xiao Shuai, ginastos ang lahat ng ipon. Bumili ng ilang kahon, pero kahit anong prito, mapait at matigas ang lasa nito sa bibig. Gusto kumita sa pamamagitan ng pagprito ng seaweed. Pagkatapos nasubukan ito ng 100 beses, di pa rin makuha ang lasa. Naubos na rin ang mga seaweed. Binenta na lang ni Xiao Shuai ang computer, at bumili ulit ng mga seaweed. Patuloy siyang nagpriprito, natatalsikan pa ng mantika, at nasugatan pa, pero di naman siya sumuko. Pero kahit ganon, naubos na naman ang seaweed. Wala pa ring saktong lasa. Nanlumo na siya, nakitang may isa pang naiwan. Kahapon ay umulan ng malakas. Ang seaweed na ito ay nahulog, at nabasa ng ulan, at nababad ng overnight. Pinulot niya ito at pinirito sa kaldero. Natuklasan na ang seaweed na ito ay hindi tuyo o mamantika, eksakto sa gusto niya. Ito nga ang lasa. Alam na ni Xiao Shuai, ang seaweed pala mismo ay napakaalat. Kailangang ibabad sa tubig bago iprito. Dahil may packaging na, umunlad ang negosyo. Pinupuri naman ito ng mga customer. Pero mabagal pa rin ang kanyang kita. Pati ang bahay ay nadamay. Dahil sa utang nila, ibebenta na ng bangko. Anong gagawin? Nung gabi, pumunta si Xiao Shuai sa convenience store. Nakitang intersection, may 3 tindahan. Sa mata niya, isa itong pagkakataon. Kaya nung umaga, nagsuot siya ng suit, at kinausap ang manager ng convenience store. Gusto niyang i-display ang produkto niya. Tumanggi ang manager, dahil ang seaweed ay maliit, at mababa ang presyo. Hindi raw bagay sa convenience store. Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Si Xiao Shuai ay napakasaya, dahil hindi siya gumastos ng pera. Nalaman niya ang problema, pumunta sa isang design na kumpanya, humingi ng advice sa may-ari. Kinabukasan, may dala na siyang mga seaweed. Binalikan ang manager, sabi ng front desk. Nasa pulong ang manager. Umupo muna siya. Isang araw siyang naghintay, hanggang sa natuklasan ni Xiao Shuai na walang meeting ang manager. Pero ayaw lang siya makita. Nagalit naman si Xiao Shuai. Binigay na lang sa guard ang dala. Nagpa siya na hindi na magnenegosyo. Pero dumating ang pagkakataon, ang isang empleyado, kumuha ng isang pa, binuksan at tinikman, di inaasahan na magugustuhan, dinidilaan pa ang mga daliri sa bawat kagat, shiner naman niya ito, sa kanyang mga katrabaho, tinawag nila si Xiao Shuai, sabi ng manager, ang lasa ng seaweed, ay napakasarap, makalipas ang 1 buwan, mayroon ng 72,000 na branches ang tindahan. I-display ang seaweed, ngunit sa panahong ito, pupunta sila pabrika para sa inspection sa kalusugan. Kinabahan naman si Xiao Shuai, maliban sa kanyang isang lutuan. Wala naman siyang pabrika, pumunta sa bangko para mag-loan. Tiningnan ng manager ang impormasyon. 19 na taon gulang pa lang, pero uutang ng 40 milyon. Kaya tumanggi ang bangko, sinabihan siya na mag-aral muna. Walang magawa, pumunta siya sa tindahan ng mga kotse. Binenta niya ito, ginamit ang pera para makahanap ng rentahan. Na lumang bodega, binayaran niya ang kalahati, ang natirang pera ay para sa pag-ayos ng bodega. Dumating ang inspector at nakitang walang gloves ang staff. Wala ring mask, madumi din ang tangke. Pag kumalat ang mga larawan online, siguradong kawawa siya. Aalis na ang inspector, nanggakat siya na babaguhin. Sinabihan na hintayin ang resulta. Wala siyang choice kundi ang pumasok sa paaralan. Ang ibang mga estudyante ay seryosong nag-aaral. Siya naman ay naglalaro ng computer. May gustong bumili ng high-end na bota. Kulang siya ng 12,000 at ibinenta ito. Sa pagkakataong ito nagbenta siya ng maraming kagamitan. Kumita ng maraming pera, bumili naman siya ng kotse. Nagpark sa paaralan, sa space ng opisyal. Hindi naman ito nagustuhan ng principal. Pero wala siyang pakialam, dahil siya ay legend na ngayon. Lagi siyang sentro ng atensyon. Pag-uwi niya, nalaman ng magulang ang nangyari. Akala may masamang ginawa, dapat mag-concentrate sa aralin. Huwag silang mag-alala, pero wala siyang pakialam. Pinagpatuloy pa, magbenta ng gamit. Ang aklat naging mousepad. Magaling ang pagbebenta, nagkaroon na ng malaking kita. Pag-uwi, gusto ng ama mag-aral siya sa public, pero gusto ng ina sa private. Nag-away sila, sa kanya nalaman ang utang ng pamilya. Gusto niyang tulungan ang mga magulang. Ngunit ang game account ay may madalas na offline transaction. Na-block ang account niya. Nawalan siya ng pag-asa. Bumili siya ng mga DVD players. Ibebenta niya ito sa mga dealers. Sinabi sa pamilya ang negosyo niya. Di inaasahan. Ang mga DVD ay peke pala. Hindi magamit ang mga ito. Pumunta siya sa wholesaler para ibalik, ngunit sinabi ng wholesaler na walang refund kapag naibenta na. Sinabi ng dealer na galing ito sa mga copycat machine. Mura pero walang maganda, hindi mo ba alam? Nagalit si Xiao Shuai at tinapon.
pero nabasag ang salamin. Sinampal siya ng wholesaler. Natakot siya at tumakbo. Nabigo ang pangalawang negosyo. Nakita ang tatay sa daan. Sinabihan ng ama na hindi ganon kadali magnegosyo. Kung di lang siya naloko, siguradong mabibenta niya ang mga DVD. Binigyan siya ng ama ng pera para mag-aral. Ngunit naranasan niyang yumaman sa magdamag. Paano pa makakapasok sa paaralan? Isang araw, siya at ang kasintahan ay nagmaneho sa Chinatown. Nadiskubre ang oportunidad sa negosyo. Natuklasan na kulang ang supply ng mga mani. Dito lamang ito matatagpuan. Kung ibebenta niya sa ibang lugar, siguradong kikita ng malaki. Pumunta siya sa exhibit, at dito, bumili ng chestnut machine. Nalaman mula sa negosyante, ito ay top of the line. Agad niya itong nirent. Kung makabenta siya, dapat masarap ang chestnut. Kaya nag-aral siya mula sa isang vendor at itala ang mga karanasan. Pag-uwi ay sinubukan. Nalaman mula sa ale kung paano ang tamang pagprito. Natutunan na mag-spray ng juice. Tinikman niya, masarap. Bumili ng ilang mga recipe at umuwi. Binigay ito sa pamilya. Pinuri naman ang lasa. Dahil may produkto na, pwede na mag-set up. Nagrente siya ng stall sa mall. Tumingin sa paligid. Marami ring mamimili. Tinawag niya kasambahay para tulungan itong mag-ayos. Kailangan pa niyang pumasok. Pero sa buong araw, 2 box lang ang nabenta. Nagulat si Xiao Shuai. Wala ba siyang ginawa? Sabi niya, sumigaw naman ito. Pero baka hindi ganon kalakas. Isa rin itong paraan para makabenta. Kaya nagpunta siya sa palengke para manood. Ang iba ay nagbibigay ng freebies. Ang iba ay may mga discounts. Sinulat niya ito sa notebook. Pero ang iba di niya maintindihan. May fundraiser, tatayo lang sila sa gitna, at ang iba ay magdo-donate. Naunawaan ang kahalagahan ng magandang posisyon. Agad niyang pinakiusapan ng mall manager na ilipat ang stall. Pero mas mahal ang rent doon. Magtanong muna sa mga magulang. Pero walang pakialam, diretsyong kinuha, dahil bago ang lugar, ang negosyo ay umuusbong. Nakapila ang mga tao para bumili. Si Xiao Shuai ay napakasaya. Gusto magbukas ng isa pang branch. Pero sabi ng katulong, huwag magmadali. Nagkalkula na si Xiao Shuai. Ang isang tindahan pwedeng kumita ng 4,000 sa isang araw. Sa isang buwan ay 120,000. Magbukas ng 10 tindahan. Iyon ay 1.2 milyon sa isang buwan. Iniisip ng kasambahay na ito ay masyadong abala. Ngunit napaka-organisado pa rin ng Xiao Shuai. Inaya ang mga empleyado na tulungan siya. Mabilis lang. Ang 10 branch ay nagbukas na. Nag-training na rin sa bagong empleyado. Ngunit hindi nagtagal ay may problema. Ang usok sa pagluluto ay nagpaitim sa kisame. Kung hindi malulutas ang problema, paalisin sila sa mall. Sabi ni Xiao Shuai, siya mismo ang nagpinta ng kisame. Ngunit ginulo niya ang ibang mga negosyo sa araw. Kaya gabi lang pwede magpinta. Pawis na pawis siya. Biglang, pinaalis siya ng administrator. Nakiusap sa administrator na bigyan siya ng oras. Pero di pumayag. Kumuha siya ng pera at ibinigay. Pero hindi madadala sa pera. Sinabihan ng ina na alagaan na lang siya. Galit niyang kinuha ang pinta at umalis. Biglang, niyaya siya ng ina na mag-abroad. Bankrupt na pala ang pamilya. Gustong malaman kung magkano ang utang. Ngunit hindi sinabi ng ina. Nais niyang manatili at ipagpatuloy ang negosyo. Bago umalis, sabi ng ama na hayaan na ang negosyo. At mag-aral na muna. Yumuko si Xiao Shuai. Umalis ang ama na may malungkot na mukha. Nanatili lang doon si Xiao Shuai. Hanggang sa nakita ang eroplanong lumilipad. Saka lang nagising. Gusto niyang ayusin ang negosyo. Pumunta ng maaga para pintahan. Ngunit lahat ay walang kabuluhan. Gusto ng manager na umalis na lang siya. Nabigo muli ang negosyo. Na-depress siya. Hanggang sa araw na ito, tinawag siya ng convenience store. Suriin muli ang pabrika. Kung pwede siyang magpatuloy magbenta. Pagkatapos ng second inspection, sa wakas dumating na ang resulta. Pero sa oras na ito, wala nang ink ang printer. Sa huling linya, hindi niya makita. Dinala niya ito sa labas. Sa sikat ng araw, nakita niya ang mga salita. Nakapasa. Ito ay isang totoong kwento. Ang pangalan ng orihinal na bida ay Itipaco. 26 na taong gulang lamang. Ang kanyang produkto ay naging viral. Naging pinakabatang bilyonaryo ng Thailand. Lahat ng tao ay may iba't ibang kakayahan. At ang kakayahang ito ay pangarap. Gaya ng sinabi mismo ni Itipaco. Kahit gaano kalala ng pangarap, huwag mawalan ng pag-asa.